Sabi nila, kapag single ka, pangit ka. Hindi ba pwedeng choosy lang? Ako nga pala si Ayi, mayaman. Oo na, apelido ko lang yung mayaman. Pero ako, kailangan kumayod. Ang usapan namin ng mama ko ay pwede na akong mag-boyfriend kapag 22 years old na ako. Mga ante, lalampas na ako sa kalendaryo, single pa rin ako. Ngayon ang tanong ko, pangit nga ba talaga ako? Ayi, bumangon ka na nga dyan, tanghali na. Tawag ni mama, ang alarm ko sa tuwing umaga. Hindi naman kasi yun magagawa ni papa na sumalangit na dahil nasawi sa gera. Correction anak, alarm sa tanghali, hindi sa umaga. Bangon, mas maaga pa sa'yo si Doggy. Napanguso kong bumangon at nilapitan si Doggy. Good morning, Doggy. Bati ko sa pusa namin na Doggy yung pangalan. Meow. Bati nito pabalik sa akin. Kumilos na ako para pumunta sa palengke. Wala kasi akong pasok ngayon sa office dahil aayusin yun at parating ang bago naming boss. Fast forward, namimili ako ng fresh na itlog sa market. Nang may bigla na lamang bumaga sa aking lalaki. Ang itlog ko! Malakas na sigaw ko at napaluhod sa mga nabasag na itlog. Langya ka? Bayaran mo tong mga itlog ko Pwede ba miss? Kumalma ka nga, itlog lang yan. Bakit kasi hindi ka nakatingin sa dinaraanan mo? Yan na yung pinaka-fresh na itlog na napili ko tapos binasag mo lang. Babayaran ko yung itlog mo kaya pwede ba? Can you please shut up? Ayan, sige. Bayaran mo talaga. Dahil mas fresh pa yan sa ano. Sa ano? Taas kilay na tanong ng antipati kong lalaki. Pero pogi siya Sa ano? Basta, bayad mo muna. Here, keep the change woman. Sabi niya sabay talikod sa akin at saka naman ako sumigaw. Alam mo saan mas fresh? Napahinto siya sa paglalakad pero hindi lumingon. Sa itlog mo! What the hell is wrong with you? Sabay lingon niya pero tumakbo na ako. Nakuha ko na yung bayad Quits na kami. Sa iba na lang ako bumili ng fresh na itlog habang natatawa sa itsura ng antipati kong lalaki. Nung sumunod na araw, ay balik na nga ulit kami sa trabaho. Ipakikilala na rin ang bagong boss namin na anak ng chairman at magte-take over bilang CEO. Huy, alam mo ba Ayi? Balita ko mainitin daw yung ulo ng bago nating boss. Tsaka sobrang istrikto daw. Musang ka talaga, Fana. Isa pa tao pa rin yun. Hindi naman siguro yun halimaw, 'di ba, para matakot ka ng bongga. Ay te, malala pa raw yun sa halimaw. Kaya nga inayos na muna lahat pati mga opisina kahapon dahil dun Parating na si Sir Tyler. Sigaw ng isang staff na agad namang kaming humilera para salubungin ang bago naming CEO. Nakayuko naman ako na pinagmamasdan ang sapatos ko na medyo sira na dahil sa tagal ng serbisyo nung maramdaman ko ang malakas na presensya sa harapan ko. Napatingala ako dahil sa may humawak sa baba ko para iangat ang tingin ko. Where's your manners? You, the itlog girl in the market. Sabi ng lalaki na kaharap ko. Ikaw? Nagulat ako nang batukan ako ni manager. Ay, siya yung boss natin. Sabi niya sa akin. Boss? Napatingin ako sa lalaki na ngayon ay hawak pa rin ang baba ko at nakatitig sa akin habang nakangisi. Aha, so dito ka pala nagtatrabaho, itlog girl. May pangalan ako no, may pangalan po ako. Inalis niya ang pagkakahawak sa baba ko at mas lumapit pa sa akin. Tinitigan niya ang nameplate ko bago muling umisi. Ay, welcome to hell. Sabi niya bago tuluyang lumampas sa akin. Napaatras pa akong nanlalambot ang tuhod habang tinayuan ng balahibo sa katawan. Kilala mo si Sir Tyler? Tanong pa ni Fana na mas lumapit sa akin. Naaalala mo yung kinuwento ko sa iyo kagabi na nakabasag sa itlog ko? Siya yun? Oo. Anak ka ng tinapa, Ayi. Anak ako ng mama ko, Fana. At nakuha mo pa talagang magbiro Bahala ka talagang babaita ka. Hindi ako natatakot sa kanya no. Try me. Ayi, tawag ka ni Sir Tyler. Punta ka daw sa office niya. Sigaw ng manager. Ayan, try me pala Good luck na lang talaga ate. Sabay tapik ni Fana sa balikat ko. Hindi ako natatakot sa kanya no. Basta, gagawin ko naman ng tama yung trabaho ko. Nagtungo na nga ako sa office ng antipati ko naming CEO. Pasok.
Sabi niya matapos akong kumatok. Pinapatawag niyo na po ako, Sir Tyler. Tanong ko. Matapang, walang takot at taas noo. Nangunot ang noo ko nung tumawa siya ng sarkastiko. Tawa na nang iinsulto. Anong nakakatawa, sir? Ikaw. Ako po? Excuse me? Ang tapang mo no? Aba, bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot? I am your CEO. And? Ginagawa ko naman ng trabaho ko, sir. Pagdiriin ko. You're interesting. Mama mo interesting. What? Wala po. Sabi ko, bakit mo po ako pinapatawag? Marami pa po akong trabaho. Well, iba na ang trabaho mo ngayon. Paanong iba, sir? Simula ngayon, secretary na kita. Po? Yung secretary mo, paano na? Siya yung hahawak sa trabaho mo. Palit kayo. Ayoko po. Tsaka sanay na ako sa mga ka-team ko. Dodoblehin ko yung sahod mo. Bakit ako, sir? Okay, sige. Titriplehin ko. Pero, quadruple na yung sahod mo. Call! Mabilis na sagot ko. Aba, sino namang sunga na tatanggi sa pera, diba? Legal pa rin naman ito. Isa pa, kung yung ang sahod na yon ay para paglaruan ako, aba, makikipaglaro ako sa kanya. Well said. Pwede ka na magsimula ora mismo. Tsaka siyang umisi sa akin na animoy may binabalak. Nung mga unang araw, akala ko, madali lang ang lahat. Yun pala, bumuelo lang si Sir Tyler bago simulan ang aking kalbaryo. I told you, Miss Mayaman, ayoko ng malamig na kape. Sir, ayi po. Wag na yung surname ko kasi dukha lang ako. Fine, whatever. So ayi, palitan mo yung kape na yan. Pangatlo na yan, Sir Tyler. Anong init ba ng kape yung gusto mo? Nagagalit ka ba sa CEO? Tumataas yung boses mo, itlog girl. Ayi nga po yung pangalan ko. Kung gusto mo, sir, ikaw na lang yung magtimpla ng kape mo kasi wala naman sa job description and responsibilities ko na magtimpla ng kape for you. Goodbye. Sabay lapag ng kape sa mesa niya. Piko na ako sa lalaking yon. Sobra. Napapikit ako ng mariin sa malakas niyang tawa. Pero pinilit ko na lang na bumalik sa station ko nang hindi siya nililingon. Dahil sa pagod na ako sa kung ano-anong utos niya, ay hindi ko na malaya na nakatulog ako sa mesa. Nagising na lang ako nung makaramdam ng kung ano ang lamig. Teka, bakit patay ang ilaw? Ang dilim naman. Gabi na ba? Bakit ang lamig? Nagulat ako nung may malakas na kulog at kidlat ang dumadagundong. Ang bintana din ay bukas at nililipad ng malakas ng hangin ang kurtina. Nilingon ko ang table ni Sir Tyler pero wala na siya doon. Alas 7 na pala. Ngayon lang ako ginabi. Wala naman sigurong mumu, no? Ay! Tili ko nang may dumaang nakaputi. Anak ng titing. Hindi man lang ako ginising ng lalaking yun. Nasaan yung concern niya sa mga empleyado? Marahan kong niligpit ang mga gamit ko. Handa na para umalis nung may humawak sa binti ko mula sa likuran. Ah! Tili ko at sinipa ang kung ano man yun. Teka, 'di ba tatagos dapat yung mumu? Binuksan ko ang ilaw at saka nilapitan ang nakahandusay na salarin. Inalis ang talukbong ng puting tela at, Sir Tyler? Sambit ko sa tulalang CEO na dumurugong ilong. Hindi ko alam kung matatawa ko or maiinis. Pero nangibabaw ang satisfaction kasi nakaganti din ako sa pilyo kong boss. How dare you kick my precious handsome face? Tanong niya nung makarecover tsaka tumayo. Talagang ako pa yung tinatanong mo, sir. Bakit? Sino bang sumipa sa akin? Sino bang nanakot sa akin? Kahit na, boss mo pa rin ako. Kahit na rin. Natakot lang ako, sir. Tao lang ako, okay? Tinalikuran ko na siya at kinuha ang bag ko. Uwi na ako, sir. Maiwan ka dito kung gusto mo. May nakita pa naman akong isa pang multo. Sabay talikod ko at napangisi. May multo dito? Hindi mo alam, sir. Tanong mo sa dad mo. Bigil ang tawa na sabi ko. Alis na ako, sir, ah. Sandali, antayin mo ako. Sabi niya pero hindi ko na siya pinansin. Kaso, mabilis niyang hinila ang braso ko. Anong ginagawa mo, sir? Sabi ko, intayin mo ko eh. Sabi niya at saka nag-ayos ng mga gamit habang di pinapakawalan ang braso ko na hawak niya. Tuwag naman pala. Bulong ko. What? Sabi ko, bilisan mo, sir. Hindi ako makapaniwala na talagang pinakawalan niya lang ang braso ko nung nasa parking lot na kami. Okay na, sir?
Pwede na akong umuwi? Tanong ko pa na naiiling. Sumabay ka na sa akin. Magkaibang direksyon natin, sir. Kaliwa ka, sa kanan naman ako na kalsada. And so, gabi na. Mahirap ang sakayan ngayon. Nox, concern ka pala sa akin, sir. Dahil secretary kita, magaling ka. Mahirap pumanap ng kagaya mo. We, baka naman mamaya type mo na ako ha. Alam mo yung sa mga palabas, pagkatapos suntukin ng bida na babae yung lalaki, bigla siyang mai-in-love? Saka, sinipa mo ko hindi sinuntok. Gusto mo, suntukin kita ngayon, sir? Try natin if mai-in-love ka sa akin. Asa ka naman, sumakay ka na nga bago pa magbago yung isip ko. Kibit balikat naman akong pumasok sa kotse niya. Anong ginagawa mo dyan? Ano ako driver mo? Dito ka sa unahan. Napanguso naman ako. Napakaraming arte sa buhay. Dahil tinamad na akong bumaba ay lumusot na lang ako papunta sa front seat. Pero hindi ko inaasahan na dudulas yung kamay ko sa kinakapitan kong suporta at madadakma ng palad ko ang itlog niya. What the hell are you doing? Namumula at kita ko pa ang ugat sa sintido niya nung napasigaw sa galit. Nagtatangis ang bagang at umigting ang panga. Sorry, hindi ko sinasadya. Sabay bawi sa kamay ko at umupo na ng maayos sa front seat nung nakatawid. Look, at my... Damn it, it's alive. Ha? Sinong buhay? Malamang buhay ka pa. Itlog lang naman ang... Nanlaki ang mga mata ko nung napatitig sa pantalon niya. Kitang-kita ko kung paanong tumaas at sumikip. Sorry, teka, paano ko ba yan papatayin? I mean, pabababain, pakakalmahin. Shut up, huwag mong titigan. Damn woman. Sorry na kasi. Ayan, tabunan mo. Relax, relax. Sabi ko't pinatong sa hita niya ang pillow car at inabutan ng tubig. Hindi ko akalain na matiturn on siya ng ganoon lang. Akala mo switch yung nahawakan ko. Pinagmasdan ko siyang umiinom ng tubig sa bote. Kada lagok niya ay napalunok na rin ako dahil sa sexy ng paggalaw ng Adam sa apple niya. Stop staring. Sabi niya't nilingon ako, mukhang kumalma na siya. Hindi ako nakatitig no. Tara na sir. At umuwi, mabuti pa. Inirapan niya ako at saka in-start na yung kotse. Hindi na rin ako umimik hanggang sa makarating kami sa bahay. Yung unan, ayun, nasa hita niya pa rin kaya hindi ko alam kung bumaba na ba talaga yung tumayo kanina sa pantalon niya. Salamat sa paghatid, Sir Tyler. Sa susunod, gisingin mo na lang ako para hindi na ako gabihin. Wow, are you ordering me, Ai? Sa susunod, huwag kang matulog sa trabaho para hindi ka ginagabi. Dami mo kasing ekstrang utos, pinagod mo ko. Sinong pinagod? OMG anak, kaya ka ginabi? Pinagod ka ng lalaking yan? Sabi ni mama nang biglang sumulpot. Ma, siya nga pala si boyfriend mo? Ma, siya ang... Naku, bakit mo naman pinagod yung anak ko? Magaling ba si Ai? Yes po, good evening. Teka, umalis ka na sir. Ibang pagod yung sinasabi ni mama. Alam ko na green-minded yung mama ko, nanay ko yan eh. Wow! Sa wakas, ginilingan ka sa kotse? What? Gulat na tanong ni Tyler. Doon niya lang napagtanto na iba ang ibig sabihin ng mama ni Ai. Alis na po ako. Namumulang sabi niya tsaka pinaharurot ang sasakyan. Teka, Nay! Hindi ko sa boyfriend. Napa-OT ako kaya hinatid ako ni Sir Tyler. Boss ko yun, Nay. Ano ba? Ay, akala ko nagunahan kayo. Akala ko ikakasal ka na tapos magkakaapo na ako. Naiiling kong iniwan si mama sa labas at pumasok na ako ng bahay. Siguro kung i-rate ko yung pagkadelulo ng mama ko, mga 100 out of 10. Sobra-sobra. Nasa banyo ako ngayon para maglinis ng katawan. Napatitig ako sa kamay ko na napahawak sa iniingatang brilyante ni Sir Tyler. Napangiwi pa ako nung ihilamos ko yon sa mukha ko. Pakiramdam ko, ay ramdam ko pa rin yung sausage, hotdog, itlog, basta. Yung nahawakan kong ano. Nakakainis. Ayoko na ngang maghilamos. Tsaka napapadyak na bumalik na lang sa kwarto at natulog. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa office. Dahil kung malate man ako ay baka makahanap na naman ng paraan si Sir Tyler para buwisitin ako. Aga natin bati sa akin ni Fana na nagtitimpla ng kape sa pantry kagaya ko. Oo, kilala mo naman yung ugali ni Sir Tyler, diba? Sa bagay. Pero ano, kumusta? Kinakaya mo? Sa ibang department marami nang natatanggal eh. Ginawa pang ang 4 na beses na malaki yung sahod ko eh. Paano ko lalayas?
Sayang yung datong, no? Hindi kaya type ka ni Sir Ayi? Fana, kung type man ako ng damuho na yon, ay baka type akong buwisitin. Sa bagay. Teka, may baong ka ba? Di ako nakakain ng agahan, kakamadali kanina eh. Pakain naman, Ayi. Sagot ko na lang yung lunch mo mamaya. Bakit ka kasi nagmamadali ang aga-aga pa? E paano? Sira pala yung orasan ko. Akala ko late na ako. Kahapon pa pala yung di nagana. Gaga ka talaga, Fana. Pero may baon nga ako. Kaso ano to eh. Hungarian sausage pero maliit lang. Sabay tawa ko pa. Tuwang-tuwa naman si Fana nung inabot ko ang baon ko. Ay, ang liit nga ng sausage. Payat din. Tawa ng Gaga kaya natawa rin ako sa kapilyahan niya. Nagulat naman kami nung biglang pasugod na lumapit sa akin si Sir Tyler. Namumula ang tenga at may madilim na aura. Sumama ka sa akin. Teka sir. Shut up! Sigaw niya. Halatang galit kaya tahimik akong nagpahila hanggang sa nakarating kami sa office niya. How dare you? Anong kinikwento mo sa katrabaho mo? Pinagchichismisan niyo ba ako? Chinismis mo ko? Ha? Sir, hindi ko gets anong chismis. Hindi ka namin pinag-uusapan. Narinig kita. Sabi mo maliit at payat yung sausage ko. Ha? Nanlalaki ang mata ko nung na-realize yung pinupunto niya bago natawa ng malakas. Sir, ulam ko yun. Akin yung sausage na yun. Tsaka bakit ko naman ikukwento yung sausage mo kay Fana? Diretsong sabi ko. Ulam mo? Yes sir, ulam ko. Aanin ko naman yung sausage mo. Tsaka ang paranoid mo sir ha. Hindi ko nga nahawakan ng maayos paano ko masusukat. Napatakip ako ng bibig ko dahil sa nasabi ko. Yung mukhang pikon at galit na boss ko kanina ay napalitan ng ngisi. So gusto mo nang sukatin? Saka dahan-dahan na lumapit siya sa akin. Napaatras naman ako hanggang sa tumama na yung likuran ko sa pader. Sir, para ka namang timang, layuan mo ko, sinasabi ko sa'yo. Matapang nasabi ko sa kanya, alam ko naman hindi ako papatulan ni Sir eh. Diring-dirito sa akin. Sir! Tili ko nang mas lumapit siya sa akin at hindi ko na nga napigilan na kusa nang gumalaw yung paa ko. Ouch! What the? Sigaw niya nung masipa ko yung iniingatan niya. Ikaw kasi, sorry sir. Tsaka ko hinampas-hampas yung puwetan niya dahil namimilipit siya sa sakit na nakatuwad. Ay! Malakas na sigaw niya at doon ko lang napagtanto ang ginawa ko. Napatitig pa ako sa mga kamay ko. Sorry sir, papahangin lang ako. My gosh! At tumakbo na talaga ako palabas ng office niya. Naiwan doon si sir habang nabundol ko naman si Fana. Anong nangyari sa'yo? Para kang natakbo para sa buhay mo ah. Fana kasi ano, nahawakan ko yung pang-upo ni sir. Ano? Gaga ka ay! Hindi lang yun. Nasipa ko rin kasi yung sausage niya. Anak ka naman ng patola, babaita. Anong sabi ni Sir Tyler? Ayun, sumigaw sa galit. Good luck, te. May 10 minutes pa bagong trabaho. Sana buo ka pang makauwi mamaya. Uy, Fana, saan ka pupunta? Akala ko ba kaibigan kita? Te, ayoko pang madeds at isilid sa drum. Saka naiiling niya akong iniwan. Ay, bahala na si Batman. Matapos ko tumambay sa cafeteria, ay naglakad na rin ako pabalik sa office. Hindi ko rin naman maiiwasan habang buhay si Tyler. May 5 minutes pa. Ow! Daing ko nang mabunggo ako sa malapad na katawan ng isang lalaki. Sorry, ayos ka lang miss? Tanong ng isang napakagwapo at machong lalaki. Ayos lang, pasensya na. It's okay. Pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na kaya? Walang prenong sabi ko at natawa naman siya. Alam mo ba kung nasan yung office ni Tyler? I'm his friend and kakabalik ko lang galing US. Gusto ko sana siyang bisitahin. Nagningning naman yung mga mata ko. Sure ako na kapag may ibang tao ay di ako gagantihan pa ng pilyo kong boss. Sakto. Papunta ako sa office niya. Sabay na tayo. Nice. By the way, ako nga pala si Kent. Hi. I'm Ayi. Nice name. Tara na po. Sure. Pero wag mo na akong ipo. Parang di naman naglalayo yung age natin eh. Sige, Kent. Yan. Ganyan nga ay. Tsaka niya akong initian ng nakakatunaw. Nakarating kami sa office ni Sir Tyler. Sakto lang naman at may 2 minutes pa bago yung oras ng trabaho ko. Naabutan namin siya na nagbubuklat na ng mga folders at nagsisimula ng magtrabaho. You're back. Akala ko nag-resign ka na. Sabi niya na hindi naman nalingon man lang
para tapunan ako ng tingin at makitang may ibang tao bukod sa amin. Kaya ka inaalisan ng mga employees mo eh, masungit ka pa rin. Sabi ni Kent at doon na nga lang tuluyang napatingin sa gulat si Sir Tyler. What the? You're back! Tumayo si Sir Tyler at nakipagbatian kay Kent. Pasimple naman akong sumibat sa station ko para magtrabaho. Ilang minuto na rin ang lumipas at nagtatawanan yung magkaibigan kaya napatitig ako. Grabe ang mga face card. Ang pupogi sana eh. Patola lang yung isa. Ibinaling ko na lang tuloy ang tingin ko kay Kent. At hindi na namalayang nakatitig na ako habang nagmamasid at napapangiti. Aray! Binato lang naman ako ni Sir Tyler ng crumpled paper. Sapul ako sa noo. Stop daydreaming. Kahit ng kaibigan ko, di ka papatulan. Nakabusangot na sabi niya. Nagpapalit-palit ang tingin sa amin ni Kent bago ito nagsalita. Bakit naman? Kung single si Ayi, baka ligawan ko siya. Not my secretary, Kent. Mariin na sabi pa ni Sir Tyler. Why? She's single, and hindi naman bawal na in a relationship ang secretary mo, diba? May panunodso ang boses ni Kent. Ngayon meron na. Umuwi ka na nga sa inyo, marami pa akong gagawin, istorbo ka. Saka pinagtabuyan ni Sir Tyler si Kent palabas ng office niya. Dinig ko naman ang mapang-asar at malakas na tawa nun. Don't believe him, Ayi. Babaero yon. Kaya kung iniisip mo na papatulan ka nun, pwede. Pero isa ka sa mga babae niya. Malay mo kagaya sa TV. Ako pala yung makakapagpatino sa playboy na kagaya niya. In your dreams. Basta huwag ka nang lalapit kay Kent. Pero paano kung siya naman yung lumapit? I will make sure na hindi. Kasi, dahil secretary kita. Sabi niya at bumalik na sa table niya. Weird. Napapangiwing sabi ko at nagtrabaho na rin ulit. Ilang araw pa ang lumipas at naging busy ang lahat sa pagtatrabaho. Dahil may new project ang company namin, nakasama din si Sir Tyler at ang kaibigan niyang si Kent. Sa kasamaan ni Sir, sa kasamaang palad ay hindi ko masilayan si Kent tuwing napunta dito sa kumpanya dahil bigla akong inuutusan ni Sir Tyler na ihatid ang mga documents sa kung saan. Hanggang sa isang araw, Psst! Huy! Ayi! Nagulat ako nung naglalakad ako papuntang marketing department para ihatid yung pinirmahang reports ni Sir Tyler. Kent! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagtatago? Makikita ako ni Tyler eh. Binantaan na ako nun na huwag kang lalapitan. Nililigawan ka ba nun? Naku, si Sir Tyler. Malabo pa sa ihi mo, Kent. Naligawan ako nun. Natawa naman siya sa sinabi ko. Anong nakakatawa? Maniwala ka sa akin. Type ka ni Tyler. Kilala ko yung kaibigan ko na yun. Di ka pag-aaksaya ng panahon nun, naasa rin kung ayaw niya yung atensyon mo. Ay nako, alam mo ba para kang nanay ko eh. Dilulo rin. Gusto mo ba malaman? Pagsilosin natin si Tyler. Nakangising sabi pa ni Kent. Hindi na kailangan, baka laitin lang ako nun. Nasabihin pa na gold digger ako na nakapit sa'yo. Ikaw bahala. Pero may susubukan ako. Pabalik ka na sa office niya, diba? Oo. Ibibigay ko lang tong report sa marketing. Sige, sasama ako pabalik. Hindi ko na siya pinansin pa dahil sayang ang oras ko. Pagkabigay ko ng reports ay bumalik na ako sa office at natawa siyang nakasunod sa akin. Pasipol-sipol pa na animoy may binabalak. Kanina nagtatago ka na parang kriminal. Ngayon, sasama ka sa akin kay Sir Tyler. Wala lang, may naisip lang ako. Kibit balikat na sagot pa niya. Nung pagpasok ko sa office ng boss ko ay bumungad ang malamig na titig niya. Pero nangunot ang noo bago nagsalita. Bakit ang tagal mo naman? Miss agad, sira yung elevator. Naglakad ako, sir. Sabi ko't dire-diretso na sana sa station ko nung biglang pumasok si Kent. At inakbayan ako. Natagalan siyang kasama ako eh, sabi pa ni Kent. Kent! Sigaw ni Tyler na napatayo sa swivel chair niya. What? I like Ayi, you know. And you can't stop me kahit kaibigan pa kita. Hindi naman kayo ni Tyler sa pagkakaalam ko, right, Ayi? Tsaka nilapit ni Kent ang mukha niya sa akin. Kinukurot ko na siya sa tagiliran pero hindi niya pa rin inaalis ang akbay sa akin. Let go of Ayi, saad ni Tyler na nakalapit na tsaka ako hinila mula kay Kent. Teka, napapaano ba kayo? Tsaka anong sinasabi mo dyan, Kent? Sabi ko, liligawan kita, Ayi. Ulit niya at nakipagtitigan pa kay Sir Tyler. Animoy mga kidlat na nagkakasalubong sa mga titig nila. Ang kaibahan lang, si Kent ay nag-e-enjoy na nakangising ng iinis habang si Sir Tyler ay nanggagalaiti sa galit. Pero bakit? Hindi mo liligawan si Ayi.
May pagbabanta sa boses ng boss ko. Dahil secretary ko siya. Kailangan niya makapag-focus sa work. Tsaka hinapit ni Sir Tyler ang bewang ko para mas makalapit sa kanya. Gumuhit naman ang mga ngiti ni Ken sa mukha, sabay kindat sa akin. Sabi sa'yo, Ayi, ayaw mong maniwala. Ha? Dati ba kayong baliw? Tsaka ako sila sabay na binatukan matapos kumawala sa pagkakakapit ni Sir Tyler sa akin. Parang baliw na tawa ng tawa si Kent habang tinataboy ni Sir Tyler palabas ng office niya. Nung tuluyan niyang masara ang pinto, ay lumapit siya sa akin. Nanunood sa ginagawa ko. Nakatitig pero hindi nagsasalita. May kailangan ka, Sir Tyler? Ikaw, kailangan kita makausap. Nag-uusap na tayo, sir. Ay, wag mo na akong tawagin na, sir. Kay Kent nga, Kent lang yung tawag mo eh. Hindi ko naman siya boss eh. I know, pero dapat sa akin ganun din. Okay ka lang, Sir Tyler? Bakit pati ikaw? Ang unfair eh. Kent yung tawag mo sa kanya tapos sa akin, sir. Para akong matanda. Bakit ba? Matanda ka naman talaga sa akin ah. Ay, sige na, Tyler. Natatawang sabi ko para manahimik na siya. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko eh. Deadline na nito dahil may team building kami next week. Yan lang yung narinig ko sa boss ko at nakasimangot siyang bumalik sa table niya. Nagdaan nga ang isang linggo at maayos naman ang naging takbo ng project ni Sir Tyler at Kent. Kaya ngayon, eto ko't nagmamadali na mag-ayos ng gamit dahil kanina pa natawag si Fiona na baka maiwanan ako ng company bus. Te, bilisan mo na, nasan ka na ba? War na si kuyang driver dito, nakaalis na yung ibang bus eh. Natatarantang sabi ni Fana na tumawag muli sa akin. Sorry na, Fana. Kasi naman, syempo naman na walang nada ang sasakyan ngayon dito eh. Is that Ayi? Dinig ko yung boses ni Sir Tyler mula sa phone call kay Fana. Yes sir, wala raw kasing masakyan eh. Paalis na tong last bus. Magagalit na si Manong driver. Umalis na kayo, Fana. Ako na yung susundo kay Ayi. Talaga, Sir Tyler? Ako nang bahala. Dinig kong paninigurado pa ng boss ko. Ayan, Ayi. Narinig mo naman. Special ka pa sa mamon. Susunduin ka daw ni Sir. Bye. Sabay baba ng tawag. Wala na akong nagawa kundi ang maghintay sa susundo sa akin. Ilang sandali nga lang ay dumating na rin si Sir Tyler. Ayi, get in the car. Yes po, sir. At tangkang bubuksan ko na sana yon. Pero pinigilan niya ako. Ano namang problema nito sa buhay? What did you say? Yes, sir. Sir. Doon ko na napagtanto ang pinapahiwatig niya. Ayaw niya na nga palang tawagin ko siyang sir. I mean, Tyler. Good girl. Sabi niya tsaka binuksan ang pinto ng sasakyan at ngumisi. Nagsimula na siyang magmaneho matapos na ilagay ang gamit ko sa malikuran ng sasakyan niya. Yun lang yung dala mo mga damit? Takang tanong niya sa akin. 3 days lang naman tayo doon, sir, diba? I mean, Tyler. 1 week yung team building natin. Hindi ka ba na-inform? Ha? Pang 3 days lang yung dala ko. De bale, lalaban ko na lang. Ibang klase. Mangha at natatawang sabi niya. Yung iba ayaw mag-ulit ng damit sa loob ng 1 linggo. Saka ang dami pang mga dala palagi yung mga babae, diba? Essentials lang naman yung dala ko eh. Wala naman akong skincare at makeup. Sapat na yung damit saka personal hygiene. Ang importante, naliligo at nagtutoothbrush araw-araw. Ang kati-kati kaya sa mukha ng makeup. Natigilan ako sa pagsasalita kasi pansin ko yung ngiti niya at palingon-lingon sa akin habang nagmamaneho. Maganda ka naman kahit walang kolorete sa mukha eh. Sabi niya na nakangiti pa rin. Diretso na ang tingin sa kalsada. Hindi ko maiwasan na mamula dahil first time ko na makatanggap ng compliment galing sa kanya. Lalo na simula naming pagkikita noon, ay hindi na maganda yung impresyon namin sa isa't isa. Pero aminin ko, habang tumatagal ay bumabait siya habang mas nakikilala ko siya. Baka naman matunaw ako sa titig mo na yan. Sabi niya at nilingon ako. Nakangiti pa rin siya. Ang gwapo mo rin. Biglang labas sa bibig ko na sana ay sa isipan ko na lang sinabi. Napatakip tuloy ako sa bibig ko at nag-iwas ng tingin. I know, di na kailangang sabihin. Kaso mayabang. Dagdag ko at natawa naman siya. Nakarating na kami sa venue ng team building namin. Isa itong beach camp team building. Halos kararating lang din ng iba at yung iba naman ay nakapagsimula ng magkabit ng tents nila. Salamat sa paghatid at sundo sa akin, Tyler. Sabi ko at sa unang pagkakataon ay nginitian ko siya. Walang keme at hindi ngiting aso. Walang anuman. Darating pala mamaya si Kent kasi part siya ng sponsor sa team building. Iwasan mo yun ah.
Bakit ba pinapaiwas mo ko doon? Mabait naman si Kenta. Tsaka kaibigan mo nga yun, 'di ba? Ay, basta sundin mo na lang ako. Babaero yun. Kilala ko at ayaw ko nang saktan ka niya. Nox, concerned siya sa akin. Hindi lang concern. Higit pa. Ano yun? Wala. Sabi ko tara na ikabit na natin yung tent mo. Ay, share kami ni Fana. Hanapin ko na lang siya. Salamat ulit, Tyler. Iniwan ko na si Sir Tyler na nilapitan naman agad ng ibang organizers. Uy, Ayi, andyan ka na pala. Fana, nakabit mo na yung tent natin. Ay, oo. Tinulungan ako ng business partner ni Sir Tyler. Si Kent? Nandito na siya? Oo, inahanap ka nga niya sa akin eh. Baka naman ay, ipaubaya mo na sa akin si Sir Kent. Mukhang nagkakamabutihan naman na kayo ni Sir Tyler eh. Fana, iyon na pareho. Wala akong type sa kanila no. Ang gusto ko pera. Pera, pera. Gaga ka ay, hindi ka mabubuntis ng pera mo. Hoy, bunganga mo ano ba? Kasi naman, napaka-pogi ni Sir Kent. Alam mo ba kanina habang nagtatayo kami ng tent, feeling ko bahay namin yung binubuo namin. Ay naku, oo na, pogi na. Kaso, type ka ba? Di tayo papatulan ng mga pogi natin na boss no. Wala tayo sa movie na tayo yung bida. Kung naroon man, baka extra lang tayo sa palabas. Te, ang nega mo naman. Pero alam mo, di ko pa alam. Basta, di mo alam. Akala ko dati kalabasa yung pampalinaw ng mata eh. Kapugian pala ni Sir Ken. Tili ni Fana, na nananaginip na naman. Ngalay na ako. Pwede ituro mo muna yung tent bago magdalulu. Ay, sorry. Ayun ayun yung tent natin. Basta sa akin na si Sir Kent ha. Oo na, iyon na, lamunin mo ng buong buo. Ang alin? Ay, kabayo. Gulat na sambit ko nung sumulpot si Kent. Ikaw, Sir Kent, lalamunin ng buo. Wala sa sariling sabi ni Fana. What? Sino? Ikaw, Ay? Ay, hindi ako Ayan si Fana, pakain ka. Saka ako mabilis na pumasok sa tent at sinarado yon. Narinig ko ang pagtawag ni Kent pero hinayaan ko na siya kay Fana sa labas. Baliw na si Gaga. Natatawang usal ko pa. Dahil hapon na rin kami nakarating sa unang araw namin, ay hinayaan na muna kami na makapagpahinga. Kinabukasan, nagsimula na agad ang mga activities para sa amin. Ay, marunong ka ba ng beach volleyball? Tanong ni Cindy sa akin, isa sa ka-team ko sa red team. Hindi masyado pero carry lang. Kulang pa ng isa, halika dali. Aya pa ni Cindy na hindi ko na natanggihan pa. Pinapasok niya ako sa tent para ipasuot yung sports bra at super iksi na shorts. Kailangan ba to? Hindi ba pwedeng normal na lang na shorts at saka t-shirt? Ay, nasa beach tayo, okay na yan para mabilis gumalaw. Isa pa, uniform natin yan no, lahat tayo nakaganyan. Huwag ka nang mahiya kasi sexy ka naman at makinis kumpara sa amin. Bihis ka na antayin kita sa labas. Tinitigan kong mabuti yung damit. Nagdadalawang isip man pero sinuot ko na lang kesa masabihan akong KJ o masisi pa sa akin kung natalo kami. Ay, ang iksi. Naiiling na bulong ko at napayakap sa tiyan ko na lumabas ng tent. Lahat naman sila ay halos nakatingin sa akin. Pangit ba? Tanong ko kay Fana na nakanganga. Huy, sagutin mo ko, pangit. No, ang ganda-ganda mo. OMG, ang tagal mong itinago sa maluluwag mong damit yung Coca-Cola body mo na yan Ang sexy. Puri pa ni Fana. Narinig ko naman na sumipol na yung ibang mga lalaki kaya lalo akong nailang. Ay, dito, tawag ni Cindy at palapit na ako sa team namin nang harangin ako ni Tyler. Not comfortable. Bulong niya sa akin. Para naman akong nakiliti sa pagbulong niyang yon. Medyo. Pero lahat kasi sila ganito yung suot eh. If you're not comfortable, then don't wear it. Sabi niya hinubad ang suot niyang t-shirt. Para akong batang sinuotan niya nung damit niya. Teka! Ayan, better. Sabi niya na pinagmasdan akong suot yung t-shirt niya. Umahon naman sa mukha ko ang dugo ng masilayan ng mga abs niya. Pero si Cindy... Cindy, I is not feeling comfortable. Let her play wearing my shirt. Yes, Sir Tyler. Halika na, Ai. Okay na yan. Pagsang-ayon agad niya. Salamat. Ako lang dapat nakakita nun. Madilim ang titig na sabi niya. Ha? Nang ano? Wala. Sabi ko hahanap ako ng shirt. Tsaka ako nilayasan. Papago-pago naman yung mood nun. Tsaka naman ako nagtungo kila Cindy. Nagsimula na kaming maglaro ng beach volleyball. Magagaling yung mga ka-team ko kaya naman lagi kaming lamang. Salamat din talaga kay Tyler. Dahil mas naging komportable ako sa suot kong damit niya.
hanggang sa nag-water break na muna kami. Natanaw ko naman si Tyler at Kent. Halos maibog ako yung tubig at natawa dahil yung damit ni Kent kanina ay si Tyler na yung may suot habang siya na ang hubad ngayon na pinaliligiran ng mga babae. Kasama na ang lukaret kong kaibigan na si Fana. Nakita ko rin kung paano niyang hilahin si Fana at halos mamilog ang mata ko nung halikan niya ang kaibigan ko. Dahilan para mag-alisa ng mga ibang babae. Si Fana naman ay halos mahimatay pero natatawang sinalo ni Kent. Babaero nga. Pero subukan mo lang saktan si Fana, lagot ka sa akin, Kent. Tsaka sinenyasan siya na patay siya sa akin kapag pinaglaruan ng kaibigan ko. Kumaway namang natatawa si Kent pero humarang agad si Tyler. Bumalik na kami sa laro. Ilang sandali nga lang ay nakamit na ng team namin ang unang puntos para sa naipanalong laban. Nice game! Lapit ni Kent na nakaakbay pa rin kay Fana. Kailan pa kayo naging close? Well, she insisted. Para hindi ako guluhin ng girls ay magpapanggap na may relasyon kami hanggat outing. Aray, Ayi! Reklamo ng kaibigan ko matapos kong pingutin. Tigas ng ulo mo, Fana. Playboy ang si Kent. Malay mo, mapatino ko. Tara na nga, Kent. Kontra na naman tong ampalayang si Ayi. Nagulat naman ako matapos iwanan ng kaibigan ko. See, I told you. Playboy ang si Kent. Biglang sulpot naman ni Tyler. Hindi mo kailangang sabihin, halata naman eh. Naku, kapag yan talaga sinaktan si Fana, babasagin ko yung pagkalalaki niya. Chill. Oh, water. Salamat, nag-abala ka pa. Yung t-shirt mo pala, laban ko muna bago ko ibalik sa'yo. Sa'yo na yan. Para lagi mo akong maalala. Sir Tyler, may lagnat ka ba? Bakit? Nagiging corny ka kasi lately eh. Tapos biglang bait mo. Dati na akong mabait no. Hinusgahan mo lang yung buong pagkatao ko dahil sa itlog. Kasi naman binangga mo ko eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Pinugahan mo agad ako ng apoy at hindi pinayagan na magpaliwanag. Bakit nga? Ano nga ba yung ginawa mo nun sa market? Hinabol ko kasi yung magnanakaw ng bag nung alin na nadaanan ko eh. Kasama ko rin yung driver. Ayun, nabangga kita kakamadali ko. Ganun ba? Eh, nakuha ba yung bag? Oo, naabutan naman nung kasama kong driver. Pasensya na hindi ko naman alam eh. Bati na tayo? Para ka namang bata, Ayi. Ayaw mo? Bati naman na talaga tayo ah. Kukunin ba kitang sekretary ko na laging kasama kung hindi? Sus, malay ko kung kinuha mo ko para pahirapan lang. Kinuha kita kasi type kita. Ha? Wala, Ayi. Sa susunod palinis ka ng tenga. Sabay alis niya. Kita mo yun, daig pang babaeng may period. Tuloy-tuloy lang ang mga activities namin buong araw na yon. Hanggang sa nung ikalawang araw namin ay naglaban na nga ako ng mga damit ko. Kasi naman, pang 3 araw lang yung mga damit na dala ko. Sakto din naman kasi mainit yung panahon kaya madali lang na matutuyo. Ayan, perfect! Sabi ko matapos na isampay ang mga damit ko sa isang sanga ng puno na medyo malayo sa tent area. Ipinwesto ko ito sa wala masyadong tao malapit sa kakahuyan na magubat na bahagi ng beach. Ay, sana nanghiram ka na lang sa akin ng damit. Ang dami-dami ng dala ko, oh. Sabi ni Fana habang pinagmamasdan ng mga sampay ko. Hindi na, no. Kaya mo nga yan dinala kasi kailangan mo, diba? Carry lang yan. Tsaka pati panty at bra, alangan namang hiramin ko. Tara na, bumalik na tayo sa kanila. Matutuyo na yan dyan. Diyos ko, bahala ka kapag yung panty mo ninakaw, ha? Iniwan na nga namin ang mga sinampay ko. Babalikan ko na lang mamayang hapon. Kasi sakto, magpapalit ako ng damit bago matulog. Ngayon nga ay nakabalik na kami sa activity area. At ang palaro ay paper dance at matira matibay. Kung kaninong team ang maiiwan ay sila ang makakakuha ng pinakamalaking puntos para sa grupo. Ay, ikaw pinakamagaan at maliit sa team natin. Kaya ikaw yung bubuhatin ah. Saad agad ni Cindy. Ha? Halos magkasing height lang naman tayo ah. Oo, pero tingnan mo naman yung katawan ko sa katawan mo. Ikaw kahit isang braso kaya kang bitbitin ng lalaki. Nagtawa na naman sila habang ako ay wala ring nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa kabilang team naman, kung nasaan si Fana ay siya rin yung bubuhatin dahil siya yung pinakamaliit sa kanilang team. Magkaibigan nga kaming talaga at halos pareho ng kapalaran pati kamalasan. Handa na ba kayong lahat? Tanong ng Game Master at doon lang ako napaisip. Teka Cindy, sinong bubuhat sa akin? Ah, eto si Andrew. Sakto, siya yung may pinakamalaking katawan sa atin. Naiilang akong tinitigan ang nakangiting si Andrew, lalo na nang maalala ko na nababalita ang pagkamanyak nito sa kumpanya. Okay lang naman sa'yo, Ayi, no? Ako yung bubuhat.
Tanong pa ni Andrew na lumapit na sa tabi ko. Sabi nila, a good leader is a good follower. Kaya sasali ako. Biglang sulpot pa ni Tyler. Sasali ka po, sir? Tanong pa ni Andrew at napaatras dahil hinawi siya ni Tyler at pumagitna ito sa pagitan namin. Oo, at ako yung kapartner ni Ayi. Ako ang bubuhat sa kanya. Mareklamo ka ba? Wala, sir. Sige po, ikaw yung kapartner ni Ayi. Tsaka nagmamadaling lumayo si Andrew. Uy, a good leader is a good follower. Narinig mo yon, Sir Kent? Kaya tayo naman yung partner. Sabay hila ni Fana kay Kent kaya natawa naman ako. Siya talaga yung dumada-move sa lalaki. Pero kusa naman na nagpahila sa kanya si Kent. Sa akin ka nga tumingin. Ako yung kapartner mo eh. Unless gusto mong si Kent yung kapartner mo. Tanong ni Tyler tumarang sa paningin ko. Hindi no, kay Fana na yun eh. Tama, kaya dapat ikaw naman sa akin. Ha? Wala, sabi ko sa'yo maglinis ka ng tengi. Ano? Kita mo na. Saad niya at bigla na lamang niya akong binuhat sa hudyat ng Game Master na magsisimula na ang laro. Napapulupot ang mga braso ko sa leeg niya para hindi ako mahulog. Hindi na ako nag-inarte pa. Mula sa posisyon ko ay kitang-kita ko pa nga pati yung Adam's apple niya. Pati ako ay napapalunok sa bawat galaw nun. Stop staring. Usal niya para ibahin ko ang baling ng tingin ko. Pero tumama naman yun sa dibdib niyang kitang-kita ang maskuladong hubog dahil nakabukas ang ilang butones ng polo niya. Diyos ko naman, Lord, kahit saan ako tumingin, puro tukso, sambit ko sa aking isipan. Nagsimula na nga ang palaro. Sa pagtugtog ay muli akong ibinaba ni Tyler. Nagulat ako kasi dapat ay masaya ang tugtog, pero bakit naging romantic song? Hindi ko inaasahan na isasayaw ako ni Tyler sa ganoong paraan. Kinuha niya ang kanang kamay ko at ipinatong sa balikat niya, habang ang isang kamay ko ay hinawakan niya. Ang kabilang kamay naman ay nasa bewang ko. Teka, ang formal naman ng sayaw na to. Eme lang naman yung music. Ang importante, manalo tayo sa paper dance, diba? Sabi ko sa'yo, diba? A good leader is a good follower. Tingnan mo, ang ginawa nila. Pag-ikot ng paningin ko ay nagsasayawan nga ang lahat, kabilang na si Fana na kinikilig kay Kent at parehong postura namin ni Tyler sa pagsasayaw. Para na tayong nasa JS Prom at dance ball. Ang tagal naman ihinto yung music. Reklamo ko at natawa naman si Tyler. Bakit? Hindi ka ba masaya nakasayaw ako? Hindi. Ah! Tili ko dahil bigla niya akong binuhat at bigla ring naputol ang tugtog. Namumula ako sa gulat dahil napasubsob ako sa kanyang leeg at napahigpit ng yakap. Sorry, ikaw naman kasi bigla-bigla. Naiiling na distansya ko sa kanya. Bigla kasing tumigil yung tugtog eh. Kibit balikat na anya. Kung gaano naman ka-romantic yung tugtog kanina, ay natatawa akong napalitan yung bigla ng budots. Hindi maipinta ang mukha ni Tyler na inalas ka pa ni Kent. Hoy, good leader Tyler! Ano na, steps! Tawa pa ni Kent na ng aasar. O ano, sayaw na! Budots para sa kumpanya. Gatong ko naman. Namutawi ang hiyawan anong talaga namang nagbudot si Sir Tyler. Budots pero kunotang noon na alam ko sa loob-loob niya ay hinihiling na kainin na siya ng lupa. Para hindi awkward ay sinabayan ko naman siya. Hanggang sa lahat na nga ay nagsisayaw na. Napatitig sa akin si Tyler. Ilang sandali pa ay napapangiti na siya sa akin. Ngiting kakaiba na ngayon ko lang nakita sa kanya. Kakaiba ka talaga ay. Lalo ka na. Hindi ko akalaing dancer ka pala. Natapos ang araw na yon na puro kami activities ng kung ano-ano. Si Tyler naman, pansin ko na tila palaging nakabantay sa akin. Kahit saan yata ako tumingin, naroon siya. Or baka siya talaga yung hinahanap ng mga mata ko. Ay naku, ano ba? Ano ba tong sinasabi ko? Nasasanay lang ako na nandyan sa parati. Yun lang yun. Huy, lalim ng iniisip mo ah. Saad ni Fana na kanina pa pala nakaway sa harapan ko. Hindi no, inaantok lang ako. Siya nga pala, pasaway ka ah. Kapag ikaw sinaktan ni Kent, huwag kang iiyak sa akin ah. Toray mo naman ang bitter. Maniwala ka sa akin. Makukuha ko yung si Sir Kent. Bahala ka, Fana. Pero payong kaibigan ah. Huwag ibigay ang lahat agad-agad. Marupok ka pa naman. Oo naman no. Paninigurado niya pa at sumaludo. Tara na nga. Magsisimula na yung bonfire. Ang dilim-dilim na oh. Ay oo nga, let's go. Masayang sabi pa ni Fana tsaka ako hinila. Nakarating na kami ngayon sa area kung saan gaganapin ang bonfire. Marami na rin kami at halos kompleto na yung nakapalibot sa apoy. Ilang sandali pa ay nagsalita na yung HR namin. Nagsabi siya ng mga goals and plans para sa ikakaunlad ng kumpanya. At ngayon,
Atin ang sindihan ng mga kahoy upang ito ay mag-alab bilang simbolo ng mainit nating samahan para mas mapaunlad ang ating tahanan. Ang kumpanya nating inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Matapos yung sabihin ng HR head ay nagsimula ng bumaba mula sa parola kung saan nagsimula ang tali na dinaanan ng bola ng apoy pababa sa mga tumpok ng kahoy. Naghiyawan at palakpakan ng lahat nung magliwanag ang paligid nang narating ng bolang apoy ang mga kahoy at tuluyang nagliyab. Teka, may naaalala ako, sabi pa ni Fana. Sino na naman si Kent? Hindi, te. Di ba doon ka nagsampay ng panty mo, Ayi? Nanlaki yung mga mata ko na natanaw yung punong pinagsampayan ko. Oh, parang nakakita ka ng multo. Sulpot ni Tyler kasama si Kent. Kamalasan! Sambit ko nung humangin ng malakas. Kitang-kita ko kung paanong hinangin yung nakasampay kong panty papunta sa bonfire. Panty mo, Ayi! Sige, Fana, isigaw mo pa. Hiyang-hiya na sabi ko bago sinalubong ang panty ko na lumipad, pero lumampas yun sa akin. Doon na tumulong si Ayi, Kent at Tyler na humabol sa panty ko bago pa makarating sa nagliliyab na apoy. Nakuha ko! Masayang sabi pa ni Tyler. At ibinigayway pa yon. Ano yan, sir? Tanong ng isang empleyado. Buti kahit papano ay di ganoon kaaninag ang bulaklaki na panty ko. Akin na yan, ano ba? Gusto ko nang lamunin ng lupa tsaka yun ibinulsa. Panyo ko to, nilipad. Sabi ko sa kanila na nakapalibot pa rin sa apoy. Yung iba ay kumbinsido, pero para sa mga malalapit sa amin kanina at nakarinig at dinig ko rin ngayon ang mga lihim nilang hagikhik. Diyos mio, ano ba namang kamalasan? May wild boar! Sigaw ng isang empleyado at nagsitakbuhan na sila. Anak ng yung bra ko! Nasabi ko sa gulat dahil yung baboy ramong ligaw, panay ng takbo at nagwawala na inaalis sa ulo niya ang bra ko. Ngayon ay hinabol naman namin muli ni Fana ang baboy habang si Kent at Tyler na natigilan nung una ay nakihabol na rin. Akin na yan, baboy! Sabi ko't nakuha ko naman yon. Mabilis naman na sumibat palayo ang baboy ramo. Size niyan, laki ah. Sabi ni Tyler kaya naman nasampal ko siya sa gulat. Bastos! Hingal pa na sabi ko. Natauhan naman ako nung makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ng mga kasama pa naming iba. Oh, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Balik na kayo sa tent nyo at magpahinga. Away mag-asawa to, sabi pa ni Tyler. Agad na umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan at unti-unti na silang nag-alisan. Si Kent naman ay hinila na rin si Fana. Nagulat pa rin bago mawala sa paningin ko. Teka, mali yung iniisip nyo. Pero wala nang lumingon para sa paliwanag ko. Ano pang pinagsasasabi mo, Tyler? Iniligtas lang kita sa kahihiyan. Kesa naman bra at panty mo yung pag-usapan nila. Ano? Ngayon akala nila asawa mo talaga ako. Like secret wife revealed, ganun. Ano naman? Aba, tatanggi ka pa na ako yung rumored husband mo? Pero, wag mo na munang isipin yan. Ang mabuti pa, samsamin na natin yung mga damit mo. Dahil baka kung saan pa yan liparin o dalhin ng mga baboy ramo. Sorry pala, malakas ba yung sampal ko? Sakto lang. Sabi niya at tinulungan akong abutin yung damit kong nakasampay. Siya nga pala ay, huwag ka nang maglaba. Pinabilhan kita ng mga damit kanina. Ginawa mo yun? Oo nga. Kita mo nangyari, naglaba ka pa pala. Hindi ko naman alam eh. Pero salamat, di ko na yan tatanggihan. Trauma na tong gabi na to eh. Ang cute mo ay. Tyler naman eh, huwag mo na akong asarin. Oo na, tara, tambay muna tayo doon. Malaki pa yung apoy oh. Tara, sang-ayon ko na rin. Tahimik naming pinagmamasdan ng bonfire. Walang nagsasalita at tanging paghinga lamang ang maririnig. Nilalamig ka ba? Tanong bigla niya nung mapansin ang pagyakap ko sa aking sarili. Hindi pa man ako nakakasagot, ay pinatong niya na yung jacket niya sa akin. Bakit bumait ka sa akin? Sabi mo gagawin mong hell yung workplace ko. Well, inaamin ko nung una na inis ako sa'yo. Pero habang tumatagal na mas nakilala kita, humahanga na ako sa'yo. Uy, paghanga. Crush mo na ako niyan eh. Pang-aasar ko na sa mga oras na yon at dapat palang di ko na ginawa. Dahil, nanlaki ang mga mata ko nung halikan ako ni Tyler. Isang mabilis na halik sa labi. Ngunit dama at ramdam ko ang naiwang pakiramdam noon sa labi ko. Tyler, bakit mo ginawa yun? Sorry, inaantok na ako. Nauutal rin na sabi niya. Kita ko ang pamumula ng tenga niya at saka nagmamadaling tumayo. Sandali, baliw ka ba?
Pagkatapos mo akong halikan, ikaw pa yung magwo-walkout? Ako dapat. Hila ko sa kanya sabay ng pagtayo ko. Ako yung magwo-walkout. Tsaka ako siya nilampasan na parang wala sa sariling tulala na naiwan doon. Sira ulong yun. Huy, anong nangyari? Takang tanong ni Fana nung padabog ako na pumasok sa tent namin. Fana, ano nga? May ginawa ba sa'yo si Sir Tyler? Ano? Kasi, ano nga, Ayi? Hinalikan niya ako. As in, ni Sir Tyler? Oo, kaso bigla siyang nagsorry tapos siya pa yung mag-walkout. Ang kapal naman ng mukha. Malakas na tawa ni Fana, saka ako pinaghahampas ng hotdog pillow. Aray, ano ka ba? Masakit. Natatawa ka pa talaga. Parang di ka naman kaibigan eh. So ano yung kinasasama ng loob mo? Nahinalikan ka ni Sir Tyler o dahil nagsorry siya at uunahan ka pang mag-walkout? Malamang dun sa hinalikan, hindi naman kami para gawin niya yun eh. Tsaka di niya sinabi kung bakit niya yun ginawa. Dahil hindi na niya kayang itago yung feelings niya sa'yo, Ayi. Gusto ka ni Sir, halata naman eh. Hindi kaya. Manhid ka lang. Hindi mo man nakita kung paano kanya bantayan, paano kanya protektahan at bakuran. Isang bilyonaryo, magiting at kinatatakutang CEO, pero napasayaw mo ng budots. Basta ayokong mag-assume hanggat wala siyang paliwanag o sinasabi. Nox, balak magantay na aaminin. Tama na nga, Fana, matulog na tayo mabuti pa. Kinabukasan, sa ikatlong araw namin ng team building, ay hindi ko na nakita ang anino ni Tyler. Samantalang si Fana naman ay biglang nakadikit kay Kent. Kent! Tawag ko at lumapit naman ito sa akin. Ano yun? Si Tyler ba? Ayun, naiwan sa tent, tulala at nagmumukmuk. Nag-away ba kayo? Oy, miss niya. Yan ang itatanong mo, no? Do, hindi naman yun yung itatanong ko, no? Ano? Bakit mo ako tinawag? Wala, nakalimutan ko na. Sabi ko sabay alis. Natapos ang araw na yon na hindi ko talaga naramdaman si Tyler. Nung ika-4 namin na araw sa team building, wala pa ring paramdam si Tyler. Hahalik-halik, duwag naman pala. Inis na sabi ko, dahil sa lalim ng isip ko habang nagsasack race kami, ay hindi ko na namalayan ng upuan na mababangga ko na pala, imbis na iikutin ko. Ayun, semplang ang ayin nyo. Nagtawanan naman sila dahil hindi naman yun malala. Tamang tumba lang matapos ko matamaan ang upuan na harang. Tyler? Gulat na sabi ko nang bigla siyang sumulpot at binuhat ako. Nadapa yung asawa ko tapos tinawanan niyo lang. Sabi niya na kinabilog ng mata ko. Natahimik ang iba, habang ang iba naman ay nagbulungan at nanukso, lalo na si Fana at si Kent na sumisipol pa. Teka, ano naman ba yung sinasabi mo? Saan mo ba ako dadalhin, Tyler? Ibaba mo nga ako. No, hindi pwede. Kailangan kitang kausapin. Kausap mo na ako. Nang masinsinan, Ayi. Seryosong sabi pa niya. Nakarating kami sa tagong bahagi ng dalampasigan bago niya ako ibinaba sa isang malaking bato. Ano? I love you. Diretsong sabi niya sa akin. Ha? Kita mo na. Sabi ko mahal kita, Ayi. Mababaliw na yata ako kakaisip sa'yo. Sorry din nung isang araw kasi nabigla kita. At iniwan kita sa ere ng nag-iisip kung bakit ko yung ginawa. Pero ngayon sigurado na ako. Ayaw kitang mawala, Ayi. Isang araw lang na di kita nakasama kahit anong pigil ko. Nakikita kita sa kung saan-saang kadatingin ko eh. Teka, sandali Tyler ha. Ako, gusto mo? Pero mayaman ka, mahirap lang ako. Hindi makapaniwalang saad ko. Ano naman? Wala naman yun sa estado ng buhay. Ang importante, mahal kita. Pero kasi, Ayi, mahal kita. Inuulit ko. Pwede ba kitang ligawan? Ano kasi? Pwede ba? Sige na nga. Wala namang masama kung susubukan eh. Talaga? Salamat, Ayi. Sabi niya nang biglang humalik sa pisngi ko. Ayan. Diyan ka magaling eh. Manligaw ka na muna. Sabay pingot ko sa kanya at natawa. Sa totoo lang, alam ko sa sarili ko na hindi mahirap mahalin si Tyler. Sa panahong kasama ko siya bilang boss ay nakita ko yung katangiang hindi makita sa kanya ng iba. Istrikto siya, oo. Pero yon ay para sa ikabubuti ng kumpanya at ng mga empleyado. Sa kabila nun ay nandun yung malasakit niya sa kapwa kaya hindi ko rin maiwasan na humanga sa kanya. Isa pa, nasanay na rin ako sa presensya niya na gumugulo sa buhay ko. Nung last day namin sa team building ay inanunsyo na rin ang nanalo. Sa kabutihang palad, kahit papano ay second yung team namin.
Pero hindi na mahalaga yung place na nakuha namin. Ang mahalaga ay nag-enjoy kaming lahat. Sa mga natitirang oras ay nagsiligo kami sa dagat. Kanya-kanyang tampisaw at langoy sa marurunong. Ay, come here, dito tayo. Aya sa akin ni Tyler. Medyo may ilang man ay lumapit ako sa kanya. Napasingha pa ako nang maramdaman ko yung kamay niyang pumulupot sa bewang ko. Teka, palalim na to eh. Hindi ako marunong lumangoy, Tyler. Yakap ka lang sa akin. Halika, may mga isda sa ilalim. Bibilang ako ng 3 then lulubog tayo. Tumango naman ako bilang pagpayag. Kahit talaga namang takot ako. 1, 2, 3. Bilang niya at lumubog kami sa tubig. Kita ko ang iba't iba at magagandang kulay ng mga isda sa ilalim. May nakita pa akong mga starfish na iba-iba rin yung kulay. Pero ilang sandali pa ay mauubusan na ako ng hangin kaya nagsenyas ako na angat na kami. Pero hindi yun nangyari dahil lumapat ang labi ni Tyler sa labi ko. Paraan na ginawa niya para magpalit kami ng hangin. Para akong malalagutan lalo ng hininga sa ginawa niya. Kita pa ng nanlalaki kong mga mata kung paano siya ngumiti habang paangat na kami. Bakit mo ginawa yun? Habol hininga na sabi ko nang nakalutang na kami. Baka kasi maubusan ka ng tuluyan ng hangin bago tayo makaangat. Sinungaling! Dumada-moves ka lang sa akin eh. So, effective ba? Kinilig ka ba? Hindi. Bumilis ang tibok ng puso mo? Hindi. Tara na nga. Bumalik na tayo sa mababaw. Sabi ko na namumulang nakayakap sa kanya. Hindi ko alam, baka narinig din niya ang malakas na kabog ng dibdib ko. Matapos ang huling araw ng team building namin, lahat ay nagsiuwian na rin at pinahintulutang wag na munang pumasok ng isang araw para mas makapagpahinga pa. Hanggang sa noong pagbalik ko nga sa opisina, bulaklak ang sumalubong sa akin at ang nakangiting gwapong boss ko. Amoy na amoy ko pa ang pabango nito. Good morning, flowers for you. Sabay kindat niya sa akin. Good morning. Cold na sabi ko pero sa loob-loob ay nagwawala na ang puso ko. Halos ganon ang senaryo namin ni Tyler. Araw-araw niya akong nililigawan. Binibigyan ng bulaklak kaya nagmistulan ng flower shop ang station ko. Feeling ko din ay tataba na ako sa mga pagkain na binibigay niya sa akin. Kaya naman, dahil sa consistency niya, makalipas ang 3 buwang panliligaw niya sa akin, ay sinagot ko na rin siya. Oo na nga, sinasagot na kita. Totoo? Hindi ba panaginip to? Kiss mo nga ako. Natatawa naman akong tumingkayad. Hinila ang kwelyo niya at ginawaran siya ng halik sa labi. Shit, tunay nga. Masayang sabi niya at kinarga ko tsaka muling hinalikan sa labi. Teka, awat, baka may makakita sa atin. So what? Kiss lang eh. Alam nga nila diba asawa na kita. Tsaka niya muling siniil ng halik ang labi ko. Months had passed. Simula nung sinagot ko siya. Nasa bahay ako ngayon dahil day off ko habang si Tyler naman ay nasa business trip. Ilang araw na siya doon at super busy niya pa. Miss na miss ko na siya. Hi love, miss na kita. Text ko sa kanya with teary eyes pa. Miss you too love. Tipid na reply niya. Are you busy right now? Yes love, I'm working. Why? Miss ko na lambing mo love. I want your lambing na. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay. I'm on my way. I'll make lambing to you. Sabi ni Tyler at nailing akong natawa. Malabo niya yung gawin dahil magagabi na at ang layo-layo pa niya. Hindi na siya nag-reply pa sa mga message at inaasahan ko nang busy na siya. Ilang oras ang nakalipas ay may panayong busina sa labas. Ingay naman, matutulog na nga yung mga tao eh. Love? Gulat na sambit ko nang makita ko siya sa labas. May hawak na bulaklak at pasalubong habang nakasandal sa kotse niya. Hi love, that's me. Sabi niya na nakangiti. Mabilis ko siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. Love, dumating ka. Akala ko biro lang yun eh. Teka, gabi na. At saka diba may ongoing business ka? Maaga kong tinapos kasi may kailangan ng lambing ko. Oh, Ayi, papasukin mo nga yung boyfriend mo. Malamok dyan sa labas. Tawag naman ng mama ko. Nagkwentuhan lang kami saglit sa sala kasama ang mama ko at kumain din dahil kailangan na rin ni Tyler na magpahinga. Saan pala siya matutulog, ma? Wala naman tayong ibang kwarto. Alangan namang tabihan ko si Tyler. Siyempre sa kwarto mo. Mama naman, pero 'di ba? Matanda na kayo, Diyos mio. Bigyan niyo na nga sana ako ng apo. Tango pa niya kay Tyler.
Pero dahil naawa na rin ako sa pagod ng si Tyler ay hindi na ako umangal pa. Isa pa ay sa tagal naming magkarelasyon ay hindi nawala ang respeto niya sa akin bilang babae. Sige na ma, una na kaming magpahinga ni Tyler. Ang layo ng binyahin nito eh. Eh di sana all anak. Aba, ay iba talaga kapag mahal. Mahal na mahal ko yan sa... Inaantok na sabi ni Tyler. Nagtungo na nga kami sa kwarto para magpahinga. Nung una ay nagtalikuran kaming dalawa sa kama. Pero ilang saglit lang ay naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Tyler mula sa likuran. Halos magsitayuan ang balahibo ko, lalo na nung amuyin niya ang batok ko. Namiss ko ang amoy mo, love. Sabi niya pa, at ang akala ko ngang antok na ay biglang pinailalim ako. Nakatukod ngayon ang magkabilang kamay ni Tyler sa gilid ko habang ako ay mabilis ang tibok ng puso na nakaabang sa susunod niyang gagawin. Kagaya rin ng sabi ni Mama, matanda na kami para sa ganitong bagay. Akala ko ba, miss mo yung lambing ko? Tanong niya na halatang antok na. Hindi ako makapagsalita, pero tumango ako sa kanya bago pumikit. Inantay ko ang paglapat ng kanyang mga labi, pero parang ang tagal, kaya naman pagdilat ko, ay kusa na nga siyang bumagsak sa ibabaw ko at naghilik na. Anak ng kamatis, tinulugan mo talaga ako, love. Disappointed na sabi ko, at tinulak siya sa bandang gilid ko dahil ang bigat niyang nakadagan sa akin. Ilang linggo ang lumipas at back to normal na naman kami sa trabaho. Hanggang sa isang araw, galing ako sa kumpanya nila Kent dahil may hinatid akong documents nung lumindol ng malakas. Ligtas ako, oo, pero si Tyler, natutulog siya sa office nung iwan ko. Tyler, love, papasukin niyo ako! Sabi ko sa mga nakaharang sa akin. Ayaw nila akong papasukin sa building. Ma'am, delikado po. Naglalabasan naman na yung mga tao eh. Pero nasa loob yung boyfriend ko. Love! Napalingon ako sa tumawag at mabilis ko siyang niyakap. Akala ko na paano ka na. Umiiyak na nga ako dulot ng sobrang pag-aalala. Niyakap naman ako ni Tyler ng mahigpit. Shh, tahan na. Hindi ako mawawala no. Pakakasalan pa kita. Saad niya at saka ngumiti. Bigla naman siyang lumuhod sa harapan ko at may hawak na siyang singsing. Teka, ano to? Sorry love. Ang totoo kaya kita pinapunta sa company ni Kent ay dahil inayos namin sa loob ng office yung surprise proposal ko sa'yo. Kaso ayun, lumindol. Ano ka ba? Ang mahalaga ligtas ka. Hindi naman sa akin mahalaga yung engranding proposal eh. Sa kabila ng natapos na lindol, ay nakita ko ang mga empleyado na humilera. May mga bitbit silang banners at tarpaulin na may picture namin ni Tyler at may nakasulat pang, Will you marry me? Sumulpot din si Fana at Kent na iniabot sa akin ng bouquet ng bulaklak. Mukhang kasama nga sila ni Tyler sa plano nito. Will you marry me? Ay mayaman. Will you spend the rest of your life with me, my love? Tinatanong pa ba yan, nak? Oo, agad. Sulpot naman ng mama ko. Oh, narinig mo naman yung sabi ni mama, 'di ba? Huwag mo nang itanong, isuot mo na yung singsing sa akin. I want to hear your answer, love. Tyler, love, kahit anong panahon, kahit saan at kahit kailan, yes na yes, pakakasalang kita. I love you, Ai. I love you, Tyler. At doon na nga niya tuluyang isinuot ang singsing sa akin. Sa kabila ng sakuna, namutawi ang pag-iibigan namin ni Tyler. Naghiyawan naman ang mga tao na tuwang-tuwa sa naganap na matagumpay na proposal sa akin. Sa awa din ng Panginoon, wala ring nasaktan sa nasabing lindol. Salamat sa Diyos at kinaawaan kami. Masaya din ang proposal na yon para sa akin at memorable. Hindi nga nagtagal ay naikasal kami ni Tyler. Si Kent ang kanyang best man habang si Fana naman ang naging maid of honor ko. Masayang masaya ang pamilya namin lalo na ang mga magulang namin ni Tyler na excited ng magkaapo. Love, huwag mo naman akong tulugan. Honeymoon pa natin eh. Pangungulit sa akin ni Tyler na ayaw kong tantanan. Love naman, ilang araw na tayong nagbakbakan, maawa ka naman. Baka mamaya triplets na yung isilang ko niyan. Kahit quintuplets pa. Sabi niya at agad na pumaibabaw sa akin. Napabuntong hininga na lang ako pero sinalubong niya yon ng mainit na halik. Madamdamin at nag-aalabang halik na hindi ko kayang tanggihan. Dahil kusa na rin akong nadadarang sa init. Sa bawat haplos na iginagawad niyang tila papuri sa buong katawan, ang natatanging mainit na pagsamba niya sa bawat pagtama ng labi niya sa aking mga balat ay tuluyan na akong nalunod. Sinalubong ko ang mainit niya na mga halik at sinuklian ang kakaibang sensasyong ibinigay niya sa akin. Yung gabi na yon ay sinaluhan namin ang magdamag
na naging dahilan kung paanong nabuo ang aming quadruplets. Lalabas na! Ere pa, misis, malapit na! Saad ng doktor hanggang sa narinig ko na lang ang iyak na pang-apat ng sanggol. I love you, Ayi. May quadruplets na tayo, love. Sabi ni Tyler na naiiyak sa tuwa. Ang galing mo ba namang gumawa? Nakuha ko pang magbiro sa kabila ng sakit at natawa na lang din ang mga doktor. Simula ng araw na yon, mas naging matatag at masaya ang pamilyang sinimulan naming buuin ni Tyler. Isang tahanang puno ng pagmamahal, respeto at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Ang pag-ibig nga namin na bagamat nagsimula sa basagan ng itlog, ay nauwi sa buong pagmamahal para sa isa't isa at pamilya. Sa huli, nagbago yung theory ko about love. Hindi pala batayan ng itsura ng tao o estado ng buhay kung bakit single pa rin tayo. At malapit nang lumampas sa kalendaryo. I therefore conclude na yun pala ay dahil hindi pa nadating yung taong susugal sa'yo. Kaya ikaw, antayin mo at matatagpuan mo rin ang nakalaan para sa'yo. Hindi tayo pangit. Sadyang di palang kaloob ng langit. Ikaw, nahanap mo na ba si The One? At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tyler at ni Ayi. Naway kayo po ay kinilig, natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong pagsuporta at pakikinig. Keep safe everyone and have a great day ahead. Muli, ito pa rin po ang inyong paboritong programa, ang Dear Jen.